Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan mga kababayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan masulok na ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong natalo. Ito pong natalo na si Budot. Budot po mga tambay, Budot. Ay magkakasuro po, matindi mga tambay. Magkakasuro po ito sa mga vlogger ng kasong cyber libel daw po mga tambay. Mukhang sinisisi pa ang mga vlogger na sa kanyang pagkatalo. Hindi po ba dapat ang sisihin niya ay sarili niya? Dahil yung nakita ng mga Pilipino na kanyang performance ay hindi po nagustuhan mga tambay dahil sa tagal niya ng bilang senador. Kaya komentuhan po natin, mga vlogger pa sinisisi, ibang klase ito. Gusto pa yata magkapera. Komentuhan po natin mga kababayan. Asher, ilan at sino-sino itong mga social media personalities na planong sampahan ng reklamo ni Senador Revilla sa NBI? Maraming nasa listahan ng mga personalidad na umano'y nagkakalat sa social media ng fake news laban kay Senador Bongo ayon kay Attorney Bong Revilla. Ayon kay sa abogado nito na si Attorney Raymond Fortun. Bagaman hindi tinukoy ng abogado kung sino-sino itong mga personalidad ito dahil kailangan pa anyang busisiin nila ang kanilang listahan kung sino yung mga irereklamo nila sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Attorney Fortun, inaalam pa nila ang tunay na pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga personalidad na sangkot umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Senador Bong Revilla. Ngunit inaasahan nila na makatutulong din ang NBI sa pag-alam at pagtugis sa mga ito. Paliwanag ni Fortun, isa sa mga mapanirang post laban sa mambabatas ay ang pagpapakalat ng pahayag ni Revilla na ang mga magnanakaw sa bayan ay kailangang hatulan ng kamatayan para matigilan na ito. Ngunit nakalagay din sa ibaba ng post na hindi pa rin isasauli ng senador ang nasa 124 million pesos na wala anya sa desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso nito kung saan siya na-acquit. Ngunit ang fake news na ito ay napakalat pa anya sa social media na nagbigay ng masamang impresyon sa senatorial re-electionist. Right now, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, vloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial elections. Ayon pa kay Fortun, hindi naman nila... Mga tama, ibang klase, no? Masama loob, natalo. Mga tama, unang-una ikinatalo mo, yung performance, di ba? Saka yung issue. May issue ka kasi Yan po yata, yung panahon pa yata na PIDAP yan Di ba yung issue na yan? Na sangkot po sila. Mga nakulong pa nga sila, di ba? Nakulong po yan Sama yata si Jinggoy, saka siya, di po ba? At kasama rin po yata si Enrile, si Manong Johnny, di po ba? Mga sangkot po sila sa PIDAP noong mga panahon na yon. Panahon pa yata ni Pinoy yon, di ba? Lumagana po yan. At yung sinasabi naman po na totoo naman po yun dapat talaga managot ang mga magnanakaw sa gobyerno. Di po ba? Totoo naman yun Di ba? Maraming magnanakaw sa gobyerno. Mabibilang mula sa daliri mo dyan ang hindi nagnanakaw. Di po ba? Isang damukal po talaga magnanakaw sa gobyerno. Di umano. Di ba? Kaya nga lang po, hindi naman magsasabi ng totoo yan. Kailan po ba umami na magnanakaw na siya ay magnanakaw? Walang aamin. Di ba? Lalong ikaw ay makapangyarihan ka at mapera ka, mayaman ka, kilala ka, sikat ka, aamin ka ba na magnanakaw ka? Di ba hindi? Never kang umamin. Kahit pitpitin mo mga yag balls niyan. Hindi aamin na magnanakaw yung mga yan. Di po ba mga tambay? Una-una, makapangyarihan, napakaraming pera. Sasabihin ba nila na sila'y magnanakaw? Di ba? Kaya nga gustong-gusto ni Pulong
ni Paulo Duterte at ng kabataan ng Duterte Youth, na yung Duterte Youth Party List na ginigipit din. Di ba sila nagpapanukala niyan na maging maisabatas na ang bitay para sa mga politiko o sa mga taong gobyerno na mga magnanakaw para po maparusahan sila. Pero pagdating po kay Senator Revilla, mahirap pong tanggapin yun dahil unang-una siya na mismo nagsabi, ayon sa kanya, hindi naman siya magnanakaw yata dahil nga po kinwestiyon niya yung pinakakalat na issue na 100+ million na sinasabi po na yun po ang pinag-ugatan ng kanyang pagkatalo dahil hindi yata ibinalik, mga kababayan, sa kaban ng yaman o sa mga Pilipino o sa ating pong bansa ang pera na 100+ million doon po sa issue yata ng PEDAP, mga katambay. Kaya masama ang loob. Talagang kakasuhan at cyber libel. Napakarami daw po ito. Inaalam na nila at gagamitin po ang NBI, mga kababayan, para po dito sa paghahanap, dito sa nagpakalat po ng fake news kay Senator Bong Revilla o ex-Senator Bong Revilla dahil natalo sa mga maling impormasyon. Dahil ang dating senador po ay napakalinis. Wala pong ninanakaw yan. Wala. Never pong nagnakaw yan ni 5 duling. Kahit duling na 5 o hindi na uso 5 ngayon. Piso! Kahit pisong duling, hindi po nagnakaw yan si dating senador Revilla. Malinis po ang konsensya niyan. Wala pong ninanakaw yan. Kaya nga po natalo. Dahil wala pong naniwalang Pilipino na siya hindi nagnakaw. Di umano. Di po ba? Saka, ang mga politiko, nakikita kasi sa performance yan. Pag maganda ang ginagawa mo sa pagiging politiko mo. Kung ano ba ginawa mong trabaho. Napakatatagal na po nilang politiko, di ba? Pasalamat nga sila Nanalo pa yung mga kasamahan niya. Tutuusin nga kung hindi nagkaroon ng malawakan dayan ayon kay Attorney Chong at kay Attorney Respicio. Lahat yan hindi mananalo Mabibilang mo lang mananalo diyan sa alyansa nila. Mabibilang mo lang mananalo diyan. Di ba? Nakita, ginastusan po ng napakalaking pera yan. Hindi po bababa sa 10 bilyon pataas daw ang gastos diyan. Yang alyansa na yan. Pero, nanalo pa yung iba. Yung hindi mo inaasahan, manalo. Dahil nga daw po sa COMELEC, ayon yan sa kay Attorney Chong at kay Attorney Respicio. Grabe daw po, dayaan. Gumamit daw po talaga ng pera dyan. Mga kabayan. Pasalamat ka nga. Kasama ka sa natalo. Kaya lang hindi mo matanggap dahil hindi ka nasama ng COMELEC sa mananalo ka yata. Di umano. Dahil mas nanalo pa yung mga hindi inaasahan na hindi lumalabas sa survey nila o sa survey nyo. Kasi hindi po lumalabas sa survey nila si Kiko at si Bam Aquino. Pero nanalo. Kaya masama siguro loob ng isang Bong Revilla at sinisi ang mga vlogger, mga tambay. Biruin mo, mahigit 10 bilyon ang campaign ad natin o kung sinasabing gastos natin sa pangampanya. Natalo ka pa. Samantalang itong Duterte 10, limitado ang pondo. Walang ginastos na napakalaki. Kung hindi pa nadaya, panalo pa lahat. Di ba? Ganon kasi yung nagtatrabaho sa bansa. Hindi puro papogi, hindi nagbubutas ng upuan, hindi nangungurap, hindi nagnanakaw. Di po ba? Nagtatrabaho. Di po ba? Kung yung pamilya Duterte nga, ni walang mga poster, ni walang mga TV ads sa Davao. Di po ba? Pero nanalo sila lahat. Kung yung dating Pangulong Duterte nga, nakakulong pa yan, ikinulong pa yan, ipinatapong pa, kinidnap pa yan. Dinala sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Landslide. 600,000 plus ang nakuha ang boto. Samantala yung gumagastos at may issue pa ng vote buying, yung Nograles, 60,000 lang mahigit ang nakuha. Biruin mo yun. Nasa politiko yan. Kung ikaw ay tunay na lingkod bayan,
Nakikita ng Pilipino kung paano ka maglingkod at paano mo mahalin ang iyong bayan at paano ka magmahal sa mga Pilipino. Mismong mga Pilipino na ang tatangkilik sa iyo. Hindi mo na kailangan magsasayaw. Di ba? Hindi mo na kailangan mambola. At isa pa, nakita rin ng mga Pilipino na balimbing ka yata. Di po ba? Yung sinamahan mo, sinusukan ng majority ng Pilipino. Yung sinamahan mo, di po ba? Ano ba sinamahan mo? Ang approval at trust rating na lang sa Pilipino 20% o 30%. Sinamahan mo. May issue pa ng pulburon. May issue pa ng pagiging hudas at traidor ng bansa. Di po ba? Sinamahan mo. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung makasip-sip ka yata ron at kay Vice President, ganun din. Di po ba? At hindi lang naman ikaw, pati si Tolentino, ganun din, di po ba? Yung dati pong nakadikit sa mga Duterte nung sila'y umalis. Di ba? At sumama sa alyansa, di po ba talo rin? Hindi ka naman nag-iisa. Kaya nga lang, yung sinasabi nga natin, mga tambay, hindi matanggap. Bakit kaya? Hindi ba totoo? Yun ang tanong natin. Hindi ba totoo, Senator Bongo? Sorry. Hindi pa. Senator Bong Revilla. Si Senator Bongo ay matino. Ito si Senator Bong Revilla ang may depresya yata. At talagang bibigyan pa yata ng problema ang mga vlogger. Ibang klase kang politiko. Masyado ka namang onion skin. Hindi bagay sa yung politiko. Masyado ka onion skin. Kala mo napakalinis mo yata senador, dating senador. Ubod ka ng linis. Basta bagay. Baka yung ginagamit mo salamin di umano, sinungaling din. Hindi kaya? Hindi naman natin pwede sabihin na manalamin ka. Manalamin ka, tingnan mo, sarili mo sa salamin mo at sabihin mo na ako ba'y malinis at hindi ako magnanakaw sa gobyerno? Mahirap naman sabihin nyo, mga kabayan. Baka yung salamin ginagamit ay isa ring sinungaling. Baka sinungaling din yung salamin at hindi rin nagsasabi ng totoo. Kahit siya'y humarap dito. Di kaya? Di kaya, mga kabayan? Unbelievable. Good luck na lang sa'yo, Senator Bong Revilla. Good luck na lang sa'yo, Senator Bong Revilla. Bilib na bilib ako sa'yo. Napakarami mong issue. Nakulong ka pa. Tapos ano tingin mo sa taong bayan? Mga tangat, bobo at gago? Maniniwala na lang? Makakaroon ka ba ng issue? Makukulong ka ba kung malinis ka? Hindi kaya? At yung nakikita ng taong bayan, mapapaniwala mo na wala kang issue ng korupsyon, di umano? Unbelievable. Yan po, mga tambay. Susunod-sunod na po yan. Susuyurin na po ngayon ni dating Senador Bong Revilla ang mga sinasabi nagpabagsak sa kanya. Ang nagpabagsak at nagpatalo yata sa kanya ay ang mga vlogger. Sinasabi fake news. Mga kabayan, unbelievable. Good luck na lang sa'yo, Senator Bong Revilla. Kasi ang paborito mo rin kasing prutas yata balimbing. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Sanay na sanay po kasi tayong kumain yata ng balimbing. Hindi kaya? Sanay na sanay ka sumama sa napakaraming issue ng korupsyon. Hindi ka nag-imbestiga, senador ka. Nakita mo, 3 taong issue ng korupsyon, wala kang ginawa. Nagkaroon ng issue ang bicameral. Itong yung bicameral conference committee report. Napakaraming blanco na biglang nasingitan ng 241 billion ayon kay Congressman Ungab at kay Attorney Vic. Wala kang investigasyon. Nagbulag-bulagan ka lang yata sa mga korupsyon ng 3 taon. Tapos hanapan mo ang mga Pilipino na mananalo ka. Wala ka nga nakitang korupsyon ng 3 taon. At wala ka rin nakitang at hindi ka rin tumutok sa investigasyon sa napakaraming pera. Ginto. Di ba? Ginto, flood control. Yung issue sa PhilHealth, di po ba? GSIS, SSS, PDIC. Di po ba? At yung issue ng pulburon ng Pangulo, wala. Nanahimik ka dyan, Senator Bong Revilla. Nanahimik ka dyan, Senator Bong Revilla. Ibang klase. Ngayon maghahanap ka, sasayawan mo lang ang mga Pilipino. Pagka ikaw nagsayaw na, makakuha ka ng isang damukal na boto pag nagsayaw ka. Ganun po ba? Ang iyo bang paglilingkod ay makukuha mo lang kami sa sayawan?
Unbelievable. Hindi na po tangat, bobo at gago ang mga Pilipino ngayon. Hindi na kayang kunin sa sayaw. Nakikita na po ng mga Pilipino ngayon. Tayo po ay meron na social media. Nakikita na po ang mga karakas at trabaho ng mga politiko at yung mga totoong naglilingkod sa bayan. Di po ba mga kabayan? Yan po mga tambay. Thank you po. Sa nakagusto po ng Tambayan mga kabayan, sa mga ating po mga taga-subaybay, thank you po. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Jaina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills, Bubbles 5697, Rosalina RK Ara Team 88. Thank you po sa inyong lahat sa mga biyaya po na pinagkakalob niyo po. Maraming salamat po. Ingatan nawa po sa inyong mga paggawa. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa panalangin po mga tambay, wag po natin sana pong kalimutan na isama po natin sa dasal at panalangin ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President, ang pamilya Duterte, na sana po ay mailayo po sila sa kapahamakan mga kababayan. Isama po natin at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kababayan. At tayo rin po mga tambay, ingat-ingat po. Maingatan nawa po tayong lahat. Ingat-ingat po. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye. Paalam.